kaibigan, ang ating Panginoon Diyos, sapagkat siya ay Diyos na napakabuti. Bakit kamo? Ganun sinabi ng Diyos. Makinig ko kayo. Ang Diyos ay may batas. Nang gawin niya ang lahat ng bagay, maging sa bunga ng kahoy. Ang sabi niya, mamunga ka nang naayon lamang sa iyong uri. Ang mangga ay mamumunga lamang ng mangga. Ang santol ay mamumunga lamang ng santol. Ang papaya ay mamumunga lamang ng papaya. Huwag kayong maniwala doon sa awit na nagsasabing, ako'y nagtanim ng kaprasong luya. Tumuboy gabi, namungay mangga. Nang pipitasin ko'y hinog na papaya, nabagsak sa lupa yung magandang dalaga. Hindi ho totoo yan. Hindi ho totoo yan. Hindi totoo yan. Mamunga ka lamang nang naayon sa iyong ori. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Nung sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway, ibig sabihin, maghasik ka ng magandang pili sa iyong kaaway sapagkat ikaw din ang aani ng magandang bunga sa buhay na iyong itinatanim. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Mahirap po nating maunawan. Pero yun po ang ginawa ni Jesus. Naalaala niyo na doon na siya sa krus. Nakabayubay siya sa krus. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Si Jesus yun. Pero kung ako yun, sasabihin ko, Ama, upakan mo sila. Dahil wala akong kasalanan, bakit nila ako ginaganito? Sa ating pong pagkataong laman ho yan. Dahil ganun nga talaga tayo. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi natin maintindihan ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, minahal tayo ng ating Panginoon. Binigay niya ang kanyang buong buhay upang tayo iligtas sa tiyak na kamatayan. Mangyari ho kasi mga kaibigan, nauunawaan kasi ng Panginoon anong ibig sabihin ng impyerno. Tayo hindi natin alam. Akala natin impyerno, isang sinigaan lang maliit na apoy. Di ho. Ang impyerno ho mga kapatid ko ay isang tinatawag na lake of fire. Ito po'y lawa na apoy. Boiling with lava from brimstone. Kumukulo po ito mga kaibigan ko na kumukulo po ito na lava. Alam mo niyo ang init niyan? Napasok na ba kayo ng plastic? Napasok na kayo ng plastic? Ang pasong plastic ay mas mainit kaysa tubig na ordinary. Kasi didikit yung plastic eh. Napasok na ba kayo ng sabaw ng may mantika? Yes. Nakahigop na ba kayo noon? Bakit ang lumuha ang mata mo? Sabi mo, naalala mong mahal mo sa buhay, pero napasok tayo doon, napakainit doon, nakala mo hindi mainit yung sabaw niya. May mantika yun, mainit yun. Itong tinatawag na burning lava, mga kaibigan, lake of fire. Kung inyong nakakita na kayo ng bulkano na sumuka at tumatakbo, sumusuka po, lava ho yan, mga kaibigan. Doon sa Big Island sa Hawaii, yun hong isinukang lava. Tumakbo po yan sa dagat. Maniwala kayo, hanggang sa ilalim ng dagat, pulang-pula, bagang-baga pa po yung lava na yan. Matindi yung init yan. That is 10,000 degrees Fahrenheit ang kumukulong lava. Ang tubig po 212 Fahrenheit lamang. 212 mga kapatid ko ang init ng kumukulong tubig. 214 ang kumukulong lava 10,000 degrees Fahrenheit. At ang sabi ng Panginoon that hell is prepared for the devil and his angels. Inihanda po ng Panginoon yan sa demonyo at sa kanyang mga anghel na kumalaban sa ating Panginoon. Hell was never intended for you, my friends. Never. Hindi yan inihanda sa tao. Sapagkat mahal ng Diyos ang tao na kanyang ginawa. Ginawa tayo ng Diyos sa kanyang larawan. Gusto ng Diyos makasama ka sa kanyang tahanang walang hanggan. Naging problema ang alam mga kaibigan, nadaya po yung ating unang magulang, si Adan at saka si Eva. Kinain po nila yung pinagbabawal na prutas ng ating Panginoong Diyos. Naging maswahin po sila. Sabi po ng aking kaibigan pastor, ito kasing Diyos, bakit pa kasi naglagay-lagay pa kasi siya ng prutas doon? Dapat hindi na sana siya naglagay. Hindi nagmamarunong ba? Kala mo Diyos. Ang sabi ko sa kanya, mayroon bang kaharian na walang hari? Walang batas? Maaari ba magkaroon ng orderly ang isang kaharian kung walang batas? Maaari ba isang kaharian walang panggoberno? Sa palagay ko, hindi kami makarating dito kung walang tayong panggoberno. Kung wala tayong batas ng kaayusan, ang pagpapatakbo sa kanan ka banda, at kung saan ka tatakbo sa kalsada, bangga ka na doon pa malayo pa. Hindi ka na makarating dito, hindi ka makarating dito.
Pero mayroon tayong batas na pag nagpatakbo ka ng sasakyan dito ka sa bandang kanan, huwag kang patakbo sa kaliwa dahil yung kabila, papunta rito, yung isa'y papunta roon. May batas tayo sinusunod para maging maayos ang lahat ng bagay. Magitong ilaw na ito, may batas itong sinusunod. Akala ba ninyo na manatiling ilaw na yan kung wala siyang batas na sinusunod yan? That is 220 volts. Saan ang galing yan? Galing po ito sa transformer na nagbigay po dito ng pag-control galing sa 1,000 of volts pumasok sa transformer, i-distribute po ng 220 volts lamang dahil yun lang po ang makakaya niyan. Batas ng elektrisidad yan. Kung wala ho yung batas, ano mangyayari po sa ating buhay? Maging sa puso mo, may batas po yan. Ilan lamang dapat ang tibok ng puso mo para manatili kang magandang hinga mo. Pag nasobrahan yan, hindi maganda hinga mo. Sigurado yan. Pag nagkulang naman, siguradong hirapan ka rin. Kaya ang Diyos ay Diyos po ng kaayusan. May batas po ang ating Diyos para maging maayos po tayo mga kapatid ko. At ang isang magandang bagay, mahiwagang bagay, nilalang ng Diyos ang ating puso na mayroong pag-ibig. Ayan o, dalawa, with luck. Sino naglagay noon? Sila? Hindi po. Tumubo yun doon. Sino nagpatubo noon? Ay yung gumawa ng puso. Sino ang gumawa ng puso? Tatay mo? Hindi. Tatay o nanay mo, nag-i-enjoy lang yan. Wala naman silang iniisip na yan. Lumabas tayo, ganito na tayo dito. Ganyan po kahiwaga at kabuti ang ating Panginoong Diyos. Yung kanyang disenyo sa mga gawa sa sanggunitan, mga kaibigan at mga kapatid ko. Yung anak ko, nung lumabas, kamukha ko eh. Paano mayroon yan? Hindi ko alam. Wala naman ko iniisip. Nag-i-enjoy na lang naman kami ng asawa ko. Lumabas, so yun. Pati yung kanyang anak na babae, kamukha niya. At kahanga pa yung Diyos. Bakit? Para walang suspecha. Walang suspecha. Kamukha mo yung anak mo. Paano niya ko yung anak mo kamukha ng kapitbahay? Ano sa palagay niyo? Hindi ba napakabuti nitong Diyos na ito na ating pinag-ilupan? He is a very wise God, mga kaibigan. Matalinong Diyos ito. At alam niyo, ang Diyos may magandang plano sa ating buhay. Hindi tayo pinitiwan dito na para lamang ganito lang, mga kaibigan. Mayroon tayong dapat patutubuhan. So, saan ang ating Panginoong Isus? Ngayon, ang sabi niya, laro sa taas. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, huwag magalumihan ng inyong mga puso. Alis ako, pero maghahanda ako ng mansyon doon sa taas. Maghahanda ako ng karalagan. At pagkatapos yan, muli akong babalik upang kayo aking kukunin. Nang kung saan man ako naroon, kasama ko kayo magpa-kailan-kailanman. Napakabuto ng Panginoon ng kanyang mga pangako sa atin, mga kaibigan. Pero may mga tao na they spend their lives, mga kapatid ko, without direction. Ito yung nakalungkot na buhay. Can you imagine? Namuhay ka ng gano'n na lang, wala kang direksyon sa buhay mo. Hindi mo ba alam na mayroong kang hanggan? Hindi mo ba alam na mayroong tayong patutunguhan? At kung hindi mo alam ang iyong patutunguhan, tiyak, ikaw ay ligaw. At ang dako ng ligaw ay patungo sa pagkapahamak. Ito ang nakakalungkot. Sapagkat, mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi tama ang ating direksyon, di tayo po'y ligaw sa ating patutunguhan. Now, may mga tao, mga kapatid ko, mayroon tayong dalawang eternidad. Heaven and hell ay both eternal places. Destinasyon natin ito. Pag hindi langit ang puntahan mo, interno ang pupuntahan mo. Eh, Mr. Mangaral, huwag mo na ako i-judge. Hindi pa ako nag-judge sa inyo, yung po sinabi ni Jesus. Pagtawid natin sa daigdig nito, dalawang eternidad na destinasyon ang ating pupuntahan. Langit at interno. Ang malungkot na katotohanan ay may mga taong pinaniniwala sa maling paniwala. Sa maling paniwala. Kaibigan at kapatid, kumising ka sa oras na ito. Siguruhin mo na matitiyak mo ang dakong pupuntahan mo. Minsan ka lang dadaan sa mundong ito. Hindi ka na ulit babalik dito. Kahit anong paniniwala mo, kung ang sinakyan mo ay papuntang Tugigaraw at ikaw ay papuntang Manila, kahit gaano katunay ang paniwala mong pupunta ka ng Manila, kung Tugigaraw na bus ang nasakyan mo, hindi ka talagang makarating Manila. Tugigaraw na nasakyan mo. Pupunta ka ng Tugigaraw, Manila ang nasakyan mo. Kahit gaano katotoong paniwala mo makarating sa Tugigaraw, Manila yung nasakyan mo, hindi ka talaga makarating sa Tugigaraw. May mga taong ganyan, matindi ang paniwala na langit ang patutunguhan, pero interno ang nasakyan.
Yes.